may tanong ako kay Boss AC. Boss, boss. anong nakain mo? Biglang for the past few weeks sinusubaybayan kita. Hindi, To be honest. month na. Anong month eh? Sinusubaybayan kita. Sinusubaybayan kita and then tinitignan ko yung mga contents mo. From Mayor Isko Moreno na akala natin na DDS pala noon. Noon daw, sabi DDS eh. Tama. Ang tawag nga sa DDS talaga ni Cisco eh. Bakit parang biglang nung panahon na si Mayor Isko is nalaman niya yung mga gitong ginagawa ni Presidente, bigla ka rin nag-shift eh. Nakita kita ha, paano ka nag-transform? Actually, hindi na talaga ako dapat mag-ship kasi kung mapapansin nyo naman, boss, okay naman yung social media ko sa FB. May 2 million followers tayo. Pero talagang wala na rin akong gana sa vice presidente natin. Kasi nga, ang daming niyang issue. Hindi naman ginagawa yung trabaho eh. Pasyal-pasyal nga lang eh. Ngayon, nasaktan ako sa mga bataan niya. Maraming bilyon eh. So, matik yan, may pambayad. May pambayad. Binabanatan si Isko. Nakapirmis na nga lang ako sa lokal. Pinakailan pa si Yorme. Ito ba gusto nyo? Sabi ko, syempre, yung hugot ko, bukod sa binabanatan nila si Yorme, yung hugot ko, nailabas ko na. Wala ka na nga silbi, inutil ka na nga eh. Diba? Tapos, ganyan pa ginagawa mo. Pero sa akin parang kasing awkward. Unang-una, si Mocha nasa tabi ni Isko. Isang umbrella kayo, isang payong, na nakapaloob kayo doon sa isang payong. Pinapayungan kayo ng payong ni Isko. Tapos nando doon si Mocha, nando doon kayo, nando doon si Banatbay, at yung mga bayuteros. Sorry. Banateros. No. Diba? Ngayon, ang tanong ko dyan, yung ibang mga membro ni Banatbay sa kanyang grupo, napanood ko tinitira Yari si Yorme. Yari talaga. Yari. Medyo may purit tapos biglang Banat. antindi nung banat di ba? So, halatang halata naman. So, ngayon, ang tanong ko, naatim ba o may delikadesa pa ba? O alam pa ba nila yung salitang delikadesa na bilang ikaw ay dismayado na sa isang leader ng bansa? Siguro dapat nagbalot ka na, no? Umalis ka na dyan. Actually, ako, to be honest, sa akin ako hindi ako nagalit kay Mayor Isko Moreno eh. Because I know Isko Moreno is a good player. Ang thinking kasi ni Mayor Isko talaga always kung paano niya papakainin yung milyong botante o milyong residente ng Maynila. Kaya kahit sino sa kanya pwede. Kaya nung nagkaroon ng communication si Isko with Sara, sabi ko, nako, maglalaro lang yan si Mayor. Maglalaro lang yan si Isko. Promise. Sa akin kasi, ganito yun. Ako nakuha ko yung punto ni Mayor Isko na, bakit ako makikipag-away sa away nyo? Bakit sasali ko sa away ninyo? Ikaw, alimbawa, eto si Sara, kamukha naman, di ba? Tapos ikaw si Pangulong Bongbong Marcos. Kamukha mo rin, kaya lang nakasombrero at nakasalamin ka. Si BBM. Si BBM. Ako si Mayor Isko. Bakit ako makikisali sa away nyo? Away nyo yan. Correct. Meron akong pinamumunuan ang Maynila. Diba? Dapat unahin ko yung interest ng Maynila. Correct. Yung sinasabi ng isang vlogger na tumitira kay Mayor Isko na hindi daw niya iniisip yung kapakanan ng buong bansa, may trabaho nun Kung gusto nyo trabahuin ni Mayor Isko Buong bansa. yung buong bansa, dapat ihalal muna natin presidente. Bobo talaga, no? Kasi ganito yon. Kaya nga naghalal tayo Nandiyan si presidente. Nandyan din ang vice presidente. Kaya lang, yung mga siguro dahil nakikita nila na dapat isipin mo yung buong bansa. Siguro nakikita nila yung vice presidente nila hindi nagtatrabaho. Tingnan mo, di ba? Tingnan mo, nakita Sinabi nga ni Boss Dadaro na sabi niya, pang Maynila ka lang talaga. Hindi ka pwedeng pang Pilipinas. No, Sinabi niya yun. Ito naman ang punto ko rin sa live ko ng boss. Ibig sabihin, tumaludo kayo bilang magaling na mayor sa Maynila si Isko. Pero against kayo pag tumakbo ng mas mataas na pwesto. Dapat nga, mas iboto yung presidente yan kung sakasakali na maiisip ni Mayor yan. Kasi may pruweba na siya na kaya niyang pukusan yung trabaho niya sa Maynila. Let me give you an example. Parang easy. Ako nabubuhat ng bangko na yan. Tignan mo to Ano yung tsura ng Maynila nung panahon ng deceased ko mayor? Dugyot. Ginawang yung Manila Bay, ginawang gimikan, tinatunan. Tapos pag lumingid-ligid ka doon, ginawang paanuhan ng mga di ba? Di ba? Yung mga pa-etnib-etnib dyan sa
talagang binaboy. Oo. To be honest, binaboy. Walang lumalabas na Walang proyekto. lumalabas ngayon. Mayroong isang mayor na taga Maynila na purong Maynila ang nagtrabaho para sa Maynila. Kumbaga, ginampanan niya na magkaroon ng isang gobyerno upang mas maunawaan ng mga taga Maynila, oy, gobyerno pala, ramdam namin. Yun yung pinakita ni Isko. And here is the visual. Marami siyang plano sa Maynila. Nakita ko yon. Even the city halls, babaguhin niya, ito, ganyan. Kahit na magkaroon ng problema, babaguhin niya ito. Kasi ito yung pangarap niya sa Maynila. And then, because ang thinking niya, nasa residente niya, ang presidente. Tama yun. Tama yung sinasabi ni Mas Mrs. lalo Ko. pag-usayan niya. Pag-usayan niya. Ngayon, tingnan mo mabuti. Ang taga Maynila matalino. Ano nagawa ni Sara sa Maynila? Ano nagawa ni presidente sa Maynila? Wala. Si Si Sara- Sarang wala. Si Presidente, Si Sara, wala. Si presidente, meron. The last time, nagbigay siya ng panchicha ng mga taga Maynila. 5 kilong Ayuda bigas. sa driver. Ayuda sa driver. 5,000. 5,000. Ano pa? Ang dami nagawa ni Presidente Marcos. Teka, milyon-milyon yung binigay na pabigas. Yes. Na yun hindi naman hinihingi ng Maynila, kundi kusang loob na binigay ni Presidente. Saka Alam mo, magkakaroon ng medical Mission. Hindi, medical school sa PLM. 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 Oh, ito. Sa target. At Ito. tulong din ng nasyonal. Ito pa, ito mga tarantaduhan ni Sara Duterte. Tingnan niyo mabuti ha. Nagngangaw-ngaw ko sa Manila nung campaign. Ang sabi mo, nilabas mo pa yung mukha ni Abante, nakadila na ganito. Ano katarantaduhan niya? May nagawa ba? May nagawa ba? Meron bang naitulong sa Maynila? Nagbinipisyo ba? Nakakain ba? Taga Maynila? Nabusog ba sila? Puro So, intriga. nakita ng taga Maynila na kung itong si Sara Duterte ang magpe-president sa 2028, putsang ina, maghihirap ang buong Maynila, maghihirap ang buong Pilipinas. Walang kwenta ang presidente ang mangyayari dito pag nanalo yan. Oh, AC ikaw. Kasi- May tanong ako sa iyo ha. Anong naging trigger point para bumaligtad ka? DDS ka, bumaligtad ka na Huwag na natin gamitin Actually, bumaliktad. Hindi, I mean, Ma-enlighten na. na-enlighten ka. You Actually, wala na enlighten. talaga akong gana. Bakit? Wala na talaga akong gana. Hindi na ako nagko-content. Ang tanging content kung babalikan niyo yung page ko, yung channel ko, puro Miss Isko Moreno lang yan, simula nung eleksyon. Lalong nag-trigger sa akin, yung binanata nila si Yorme. Kasi Manila na nga lang ako. Ang masakit pa dyan, puro kaibigan ko yun. Oh. Nakiusap pa ako. Kasi AC, bago nila interviewin si Yorme, binabanata na nila eh. 'Di ba? Binabanata na nila dahil nga nung unang pagkakasama ni Yorme tsaka ni PBBM, galit na sila eh. May GC kasi ang mga yan. Oh, may GC. Kaya alam ko nag-uusap-usap sila. Kausap ko yung sa dalawang binanatan ko, boss. May GC kami ng mga banateros, kasama yung mga, hindi naman ganun kalaki ang mga May GC. May GC sila, nagkakausap-usap sila. Tapos? Kaya alam ko na parang laro nga lang yung ginagawa nitong huli. Dalawa umangat kay Yorme. Oh. Si Banat Bay, tsaka si Jack. Yung dalawa, nilaglag si Yorme. Oh. Isipin mo po, imposibleng sumalungat si Dada kay nang walang basbas eh. Oo. Tsaka ba't bigla kang tumira at after ng interview nyo, pinupuri nyo yung tao. Oh. Talagang, ang galing ni Mayor, eto yung Mayor nyo na may bayag. Grabe, no? Dapat, maswerte kayo Manileño, kesyo ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, binawalang yan yun ha. Oh. Hindi, Grabe, ito no? kasi, ito, Grabe, tingnan mo, no? Tindi ng mga mukha nyo. Kita nyo ha, mga kababayan, isipin nyo maigi. In fairness kay Mayor Isko, inimbita nyo, pinaunlakan kayo, Tama. nakipagkwentuhan. Nasa Malaya kayo nga yung nasa Malaya, pamamahayag tayo, demokrasya. Saka, Di ba? boss, umarap na bilang tao. Hindi Yun rin nga. niya eh, di ba? So, ginawa ni Mayor Isko lahat yun. Oo. Nagpakatao. At yung kanyang karapatan na ipahayag din yung kanyang nais Oo. at yung nararamdaman, Oo. ginawa niya. Tama. Ngayon, hindi nyo nagustuhan yung mga sinasabi at hindi pumabor sa mga naratibo nyo. Tama. Putang ina, galit na galit kayo. Nagalit eh. Nagtataka ako, boss. Ang daming mayor sa Pilipinas Oo. na nakadikit sa Pangulo natin. Oo. Bakit si Yorme lang? ang hirap? Tama. Yun nga, no? Oo, no? Kasi alam nila malaking bagay si Isko. Oo. Maingay ang pangalan ni Isko. Malaki. Straight to the point, merong malaking boto si Isko. Oo. Kasi bakit? If you are the mayor of Manila, ang residente ni Isko ay 2 million. Makakuha ka lang ng almost 80% ng boto ng Maynila, ng Manileño, sure box ka sa position Nakaraan, mo. landslide. Diba? Nakaraang eleksyon, landslide. Nakita naman nila. Kaya kita mo, Yan. tinitrigger nila si Yorme na bumaliktad. Kahit nasabi mong wala naman silang ginagawa sa Maynila, gusto nilang sumama sa kanila. Kasi nga, putok, tas nagtatrabaho pa.
Isipin mo nga naman kung si Sara Duterte, sisip-sip doon kahit may pagka-inutil yung babae yun. Diba? Makakakuha ng boto eh. Si Pag-Isko, nandun si Sara Duterte sa likod. Kasama ako dyan. O, diba? Diba? Pati yun yung problema sa kanila. Nakakatawa lang, no? They are trying hard na kunin si Isko. But Mayor Isko Moreno is a wise man eh. Kailangan niyang, ang priority niya, hindi yung national level na katulad niyan. Ang priority niya is yung mga taga Maynila. Yan. Because totoo sinabi ni Mayor Isko, maraming umaasa sa kanya. Susundan ko yan. Walang pakialam si Mayor Isko, ulitin natin, sa away o mga nang-aaway at inaaway. Ang kapakanan ng taong bayan sa Maynila ang inuuna. Ang problema kasi sa mga nag-interview, kaya kayo kinahon niya, gusto nyo kasing hanapan ng kaaway eh. Gusto nyo sabungin niya si Pangulong Bongbong eh. Yun talaga yung intention nila. Tingnan mo naman yung pagtatanong eh. Gusto nila talaga, awayin. Ay, may tanong pa yung isa. Yung isang, siguro kaibigan mo yun, ano? Ha? Oo, yung medyo mukhang... Kamukha ni Shrek. Feeling yun. Piling matali. Grade 2 lang ng putang inang yan. Grade 2 ka lang, Jay Ibarra, tanga ka. Tanggap. Ayun ba yun ang pangalan? Eto yun, no? Ang tanong kayo po ba, Mayor, naniniwala na ang mastermind ay si Pangulong Bongbong Marcos sa Katiwalian? Saan nyo naman kinuha yung tanong na yan? Di ba? Sampal sa kanila yung chismis. Chismis yun. Chismis eh. Putik, no? Grabe yun. Putik, saan mo nga kinuha nga naman? Tama naman yung sagot ni Mayor Isko. Chismis yun eh. Oh, Sinunog sila ng gano'ng harap-harapan. No? Sinunog talaga, walang pinalusot. Pero ako to lang mananawagan ako sa mga taong bayan. Ito Mayor Isko Moreno, baka pwede mo naman kami paunlakan ng isang podcast interview dito sa Bengador kasama si AC Sigaw ng Tondo. At sana po, Mayor, kami po ipagbigyan nyo one time lang. Dito, Mayor, di namin kayo babastusin. Di namin kayo babalahurain. Dito, Mayor, love namin kayo. Actually, meron na. Bilis. Yan Nyo po. Bilis. Oh. Yan ang problema eh. Kasi hindi ako duty. problema sa'yo. Hindi nga kasi duty. So mga kababayan, nakapag-commit na rin naman si Mayor Isko na sa Mayo, buwan ng Mayo, yun yung kaluwagan. Alam naman natin at naunawaan natin ang isang punong lungsod, busy talaga yan. Lalong-lalo na yung katulad ni Mayor Isko, na nga ang inuuna ay kapakanan ng taga Maynila na kanyang nasasakupan. So yun? Understandable. Understood yun na na talagang sige, maghintay tayo. Pero makakaasa na hindi ho kami maghahanap ng inyong kaaway, Mayor. Kung hindi ang aming itatanong yung pong inyong pagiging leader sana matutunan ng iba pa. Maging inspirasyon po kayo ng ibang mga leader ng mga lungsod o mga ama ng mga lungsod ng buong Pilipinas. Tama. Kung ano po yung mga proyekto na dapat pong gayahin o dapat ipakalat o sabihin sa kanila na dapat sundan nila. Nang sa ganun magaya po nila yung Maynila. Correct. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.